na adi kay Rauga nagsuon kung ang Ginoo nag-abide sa mga. Amen? Now, dito magdugay because of time. We try to finish as early as possible. Ato ang Biblia in the book of Numbers. If you there, please stand. Kung makita mo pala yung tindog, kung makita na nimo ha, pa sa tindog. Kung makita na lang dyan, kung makita na nimo tindog na yung okay? Numbers number 21, verse number 4 down to verse number 9. Okay? Now, by the way, it's a blessing, nakakasimbahan, makatuon sa Biblia. Chapter number 21, Numbers. Mga numero kung gusto kong nabuntag. Bakit ani mo, tindog, kung wala pa man, okay, ato pabuto ng uban, okay? Just wait for others, kung nabuntag. Okay, ato nalintang ganina, okay? Ato ila-ila, ato bisita, natin bisita yata. Kalimot ko gayon naman, sorry for missing you tonight, this morning. Ate Norma, pwede mo ba ila-ila yung bisita, kung nabuntag? Pwede mo ba ila-ila? Alang sa walang makailan ako si Jumidin Para, Tagaklan. Nabilang ko sa kay Reniam Lol, One Life. Amen. Ito ba pa si Madam? Salamat ma'am for coming. Si Ubing na asagawa, salamat sa balik din. And sa uban pa rin sa mga pangalan. Salamat for coming this morning. Tara tayo please then, as we give reverence sa pulong sa Ginoo. O please, sa para mga bisita no, ito share ang pulong sa Ginoo sa ilaha. Gusto nato makita ang pulong sa Ginoo karong nabuntag kay I believe ang pulong ni Pastor, okay man to, mas okay ang pulong sa Ginoo. Amen? Numbers, number 21. A familiar verse of Bible, familiar story, o a lot of things. Anong gano'n nyo ang mensahe dari? So, ato lang itagaan o pagtagat karong nga buntag. Nana sa amen? Basa lang ko ang 4, kamo sa 5, ako sa 6, so on and so forth. Verse 9, sabay ka o sa tanan. Okay? Numbers, chapter 21, verse number 4. The Bible says, and they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Verse number 5, come on. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul doth let this life bread. Verse 6, the Bible says, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit a people, and much people of Israel died. Verse number 7. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he may take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Verse 8, the Bible says, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Verse 9, begin. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. So, salamat sa mong pulong. Ako pag-ampo, Lord, mag-bless sa mong pulong. Yung abri ang mga nabisikasing ugat. Tuguti ang balang spirito maglihok sa mong nabisikasing, Lord. O will, Lord God, na ikaw ang Ginoo, nasayod sa mong kahintang, karong nabuntag. Lord, i-bless yung pulong, Lord, na mabit-bit, Lord God, maulit mi, na ipanalangin. Kung tuguti, Lord God, ang imong pulong, magmabadlong sa amuang. Lord, wala may mahimo, karong nabuntag, kung wala ka sa mong kinabuhi, kaya mong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat kay Igsoon. Kamabuntag na Igsoon. The title of the message is The Brazen Serpent. Now, giwalay ko ni before, pero sa lahi nga points. But now, Igsoon, karong nabuntag, gusto na mo masabtan kung unsa ang mensahe ang Igsoon nga gitawag na mensahe sa kanila pa sa Biblia, kung sa diin, makita mo dili Igsoon nga mga Israel, kanila tayo nagabagulpol. Nagareklamo sila. When they were walking in the Bible verse number 4, sa diha na sila, nag-journey, naglakaw sila sa bukid, sa Hor, doon sa dalan, sa pulang dagat, aron sa paglimot sa iyo sa Edom, o ang kalag sa katawan, maluya, pag-ayo tungod sa dalan. Remember, sa diha, Igsoon, they were captives from Egypt, gikuha ni Moses dito, o yan, sa kanila pa, naabot sila sa lugar sa usa ka mountain, gitawag na Hor, Mount Hor, o yan, sa taga-tuyong sa Igsoon, the Bible says, nag-aabot silang kinabuhi na nagakaluya. They were discouraged. Yung sa Bible niya, verse 4. Yung sa the people of the people was much discouraged
because of the way. Naigsoon, pero sa kanaigsoon nga pa sa Biblia, kung imong tunan, ang tema ani ang aim ani igsoon is makit-an mo igsoon ang text nga nag-explain siya sa example sa kamatayon ni Christ. Now kani toyo ni sa Ginoo nga sila patuyopon sa bungtod para makit-an sa Ginoo ilang batasan, ilang ugali unya makit-an igsoon ang gitawag nga example sa pagkamatay ni Christ. No, imong isipon from Old Testament, it will refer in the New Testament. But always remember igsoon ang Old Testament is a prophecy. And the New Testament is a fulfillment of the Old Testament. Remember of that. Now the text explain an example of the death of Christ. Now remember, kanang igsong serpent, kanang bitin nga makit-anya sa yung gibasa, kanang serpent igsong, it is symbols of the sin. Ang sala nag-judge sa ilaha. And then the brass speaks of the divine judgment. As in the brazen altar, okay? The brazen serpent, ni Moses nga pole, the brazen serpent is a type of Christ made sin for us in bearing our judgment. Remember, katong gitindog ni Moses nga bitin, brazen serpent, mauto ang picture of Christ nga gibitbit ang tanan nga mga sala para mabayaran ang atong sala dito sa cross sa Calvary. Remember of that, mao ni ang makit-andra sa kaninga stories nga gibasa ganina. And then the story told mo ni ato makit-andra igsoon nga disrespect nila ang gitawag nga mana. Sa kaninga story, nagistorya sa igsoon, they were contempt for the mana. Ibig sabihin, they will respect, lack of respect sa mana or sa gitawag nga blessing gikan sa Dios is Christ. Ilang respect ang gitawag nga mana nga i-provide sa Ginoo sa kaninga time. Ano, verse number 5, dalawa sa Biblia. They were discouraged, pero after they were discouraged, so on verse 5, nakaroon Andre, the Bible says, and the people spake against God. Now remember, so always remember, kung ikaw Kristohano, kung discouraged gayo ka, ayaw Diyo pag-istorya o malain diya sa Dios. Ayaw Diyo pag-uwi o istorya nga ang Dios masuko sa imo. Amen? Remember this, verse 5, the Bible says, in sa diya, og ang katawan misulti batok sa Dios o batok ni Moses. Now, kasagaran sa Kristohano, ginabuhi, we were discouraged, dahil na kayo litokon nga basolon ang Dios. Dahil na kayo litokon, basolon ang gitawag na pastor or maybe mga Kristohano na nasa iyong palibot. But remember, kani mga tawanan ni mga anak sa Dios, they were discouraged at the time, but the Bible says, og ang katawan misulti batok sa Dios o batok ni Moses, o nabagulbos like so, sumbay diya. Nga nyo nga kamo, midala ka na mo pagtungas, paggawa sa Egypto, aron mamatay diya sa kalingawan, kay walay tinapay ni adunay bisan unsang tubig, o among kalag nagaluod ni ining gaan nga tinapay. Remember, Igsoon, una yung mga Igsoon sa kaning istorya, ang imoton Andre, kaning mga katawan sa Dios, sa niya ka na-discourage sila, nabugulbol sila, niya na mga katawan, mo ba na imong giplano sa mga Lord o Moses? Na imo may dalon sa wilderness sa kaning bungkod o niya, pagutman na minimo, walay bread? And remember, Igsoon, in the New Testament, ang tinapa is the Lord Jesus Christ. He is the bread of life. Pero dili Igsoon, ilang gi-contempt or ilang disregard or disrespect ang mana or ang ibig sabihin ang gitawag na blessing, ang bread nga ihatag sa Ginoo sa ila. Patapay mo din sa verse number 5, yung sa diya, yung sa diya, nagbagulpo ni mga tawana, yung sa Biblia, gibaso niya si Moses, gikuha sa Egypto, mamatay lang, uhawon, and then morning son, yung sa diya, ang among kalag, nagaluod, iining gaan nga tinapay. Nagkataon sa tinapay, pero sobra sa ilang ginataon, mura siguro, dili sa kampante na ginataon nila, nagareklamo sila. Usahay po sa Kristohano ginabuhi, mga po natong ginabuhat, ano? Gareklamo sa Diyos. Kaya kung sa'y naas yung mga gamay ra, ireklamo mo sa Diyos, dili Igsoon, you need to be, kanang gitawag na magpasalamaton kung unsa nga buta ka naas sa imuhan. Ayaw, dili butang simunahuna, ang gamay lang yung daghan ila, o niya, mareklamo ka, usang nilog, gamay lang mo, daghan sila, oy. Nako lagi na gamay, lagi ako, dili na Igsoon, remember of that. Now, the story told us the contempt of the manna. Ilang disregard, disrespect nila Igsoon, ang manna is a bread from heaven. Then number 2, ikadua, the story told us not only the contempt for the manna. Number 2, it is the nature of the judgment. Tungod kay sila, nagreklamo man sa Dios, ang Ginoo Igsoon nagpadala og judgment. Verse number 6, sa sa Bible. Tingnan sa verse 6 sila, og ang Ginoo may padala og pulahon nga mga bitin diha sa katawhan. Kung sa bitin nga pula ron, ituod to lang. Ituod to nga pula bitin, diba? Kaya kung pula, hilo na, ito. Verse 6, ang Ginoo may padala og pulahon nga mga bitin diha sa katawhan,
og sila mipaak sa katawan. Magigsoon og daghan sa katawan sa Israel usaman nangamatay. All Israel, so there are many of the Israelites, people of Israel, nangamatay because they were beaten sa kaning gitawag na bitin. Now remember igsoon sa kaning story, ganina ato nakit-an ilang disregard, disrespect nila ang mana, ang blessing gikan sa langit. Ikadua, tungod kay ilang disrespect, ilang gikontempt ang mana from heaven, the Bible says so, ang Ginoo nagpadala sila og judgment. O ang judgment usaman, ang Ginoo nagpadala siya og mga pulahon na bitin, okay? Satan is a fiery serpent, gipadala sa Dios, and then paakon sila og daghan nga kamatay. And remember igsoon after that, verse number 6, sumpay diha. Tungod sa ilang sala, ingon sa diha, ang mga tao usaman nangamatay, ang katawan sa Israel ang nangamatay. Remember igsoon, the Bible says, ang bayad sa sala usa gani kamatayon. For the wages of sin is what? Death. Now igsoon sa gibuhat sa Israel tungod kay nakasala man sila sa Dios, ang judgment sa Ginoo sila igsoon mao ni gipakita sa Ginoo nga ang bayad sa sala usaman kamatayon. Many Israelites nangamatay. So mao ni ang makita sa istorya, una ilang disregard, disrespect ang mana, gikan sa langit, nagbulbul sila, then nakasala sila sa Ginoo, and ang Ginoo nagpadala og judgment, gipadala ang bitin, and then tungod sa ilang sala, and then ang bayad sa ilang sala usaman kamatayon. And then next, their confession and prayer. Nangayo sila og pasaylo sa Ginoo or nag-ampo na verse 7, tanawa diha. Na ato taga background sa before ta magkadto sa puntos. Verse 7, busa ang katawan ni Doon ni Moses o mingon, kami nakasala kay kami misulti batok sa Ginoo. Now remember, ilang na-realize na nakasala sila. Usahay sa kasuhanong kinabuhi, nakasala, nagalita, pag kita maangkod. Kabalo na ang Ginoo, nakasala na, pero kita, pabungol-bungol ra. Amen? O sakit sa kasuhanong igsoon mo na. Sometimes, bukat kayo mga ipasaylo, bukat kayo madungol sa Ginoo, mga kasasala. But remember, sin will destroy your life. Ang sala, maunay maguba sa imong kinabuhi. In the their confession and the prayer, we have sinned most in sa verse number 7 diya. Ingon sila da, verse 7. Ingon sa kami nakasala, kay kami misulti batok sa Ginoo o batok kanimo. Ingon sa diya, pag ampo ngadto sa Ginoo, gisugo na si Moses. Moses, ampo sa Dios, ingon sa diya. Aron siya mukuha sa mga bitin gikan kanamo og si Moses niampo alang sa katawhan. Now when Moses gisugo sa mga katawan sa Ginoo, ginoo Moses, ingna ang Dios nga ipakuha ni mga bitin. Kuya kay mga tawanan mo pa buot ni ipakuha ang bitin. Ipakuha ni mga bitin para dili mga matay. Muna sa verse number 7 sa Bible da. Naa sila gitawag nga confession. Their confession is so on and their sorry prayer. Naghangyo sila kang Moses nga soryahon ang Dios. But not only that, the divine ordained remedy, ang Ginoo nangita og pamaagi. Verse 8 and 9. Tanawa diha. Ang ilang hangyo sa ganito kuhaon ang bitin. Pero lahi ang pamaagi sa Dios. Remember igsoon sa kinabuhi gisuhanon nama kay imong plano, pero lahi ang plano sa Ginoo. Amen. Unsa plano sa Ginoo? Verse 8 tanawa sa Biblia. Og ang Ginoo nahingat ni Moses, maghimo ka usa ka pulahon nga bitin. Og ibutang kini nga sa usa ka tukol o kini mahitabo nga ang matag usa sa usa nga napaakan sa diha ka siya nagatan-aw nga na niini siya mabuhi. Verse 9, og si Moses nihimo og usa ka bitin nga tumbaga o gibutang niini diha sa usa ka tukol o kini nahitabo nga kulang usa ka bitin nga kapaak ni bilang kinsa nga tawo sa diha ka siya misud-ong og sa bitin nga tumbaga siya mabuhi. Nga igsoon maminaw. Ang request sa Israelites, ang mga bitin kwaon para di siya mapakan, di mga matay. Pero ang pamaagi sa Dios lahi. Gisugo na si Moses pagtukod og usa ka brazen serpent. Ibutang sa pool, ibatindog niya. And then katong mga napaakan ng mga tao, kung kinsa napaakan, kung kinsa man ang tan-aw diha, giingon sa Ginoo and then mabuhi. Now remember igsoon sa isa ganina, katong gibuhat ni Moses nga brazen serpent, it will picture out sa kinabuhi ni Kristo dito sa cross sa Calvary. The Bible says, ang mga katawan sa Ginoo nangamatay sa tungod sa sala. Did you know what the Bible says about us? Tungod kay sad-an man ta, mamatay po ta.
Pero buhi ka kung mulantaw ta ka Kristo. Amen? Ang mga Israelites, mabuhi sila kung mulantaw sila sa gitukod na bitin ni Moses. Pero siguro na uban ba, maingon sila kung usa mga Moses, oy, bitin na ganyan ipaak sa mga, bitin kung imong gihatag na solusyon. Ang ilang igsoon, dili man to kamuo sa solusyon, sa Ginoo man to. Ang ilang hangyo, kaon ang bitin. Pero ang gitok, ang gibuhat sa Ginoo, magtukod og bitin. Nga po, nga nakikitawag the blessing of serpents, kawin na igsoon. Not only igsoon, the lifting up of healing igsoon na para po, when they look upon it, they were helped, maayos sila. It's still symbol igsoon, makita sa picture of the Christ, sa cross sa Calvary. Remember igsoon, the nature of the blessing. Now, igsoon, makita mo diri, na ay tawag na kinaiya nga panalangin. Kung sa'yo panalangin, matanaw sila usaman, mabuhi sila. Naa sila gitawag nga kinabuhi. Kung mulantaw sila sa kana nga bitin. Now, the lesson is sa kanilang story, ako tanaw niyo makuha din nga lesson. Number 1, the lesson from this story, so na makitaan sa kanilang nga gitawag nga para sa Biblia. Number 1, the true character of sin. Now, sa atong ibasa galing so, makitaan mo ang karakter sa sala. Now, number 1, you can see the character of sin. The sin of what? Unbelief. So, there are many people sa kanila timing zone, wala sila, ano ba? Nganong ni bagulpo sila? Nganong nireklamo sila sa Diyos? Kaya wala sila salig sa Diyos. Usahay ka ni mga tao nga nagreklamo, mo ni mga tao nga wala pagsalig sa Ginoo. Kaya ito, the timing zone, if you have faith in God, wala di kaya nga ikareklamo sa Diyos. Kaya everything kung sa'y naa sa imuha, kana kaubot-on sa Ginoo, nag-provide sa imuha. But remember, the Bible is on, pakit-an mo diri ang karakter sa sala. Una-una, nakikitawag nga unbelief, walay pagtuo. Wala, di na na-realize sa ola ba? Katong gibuak sa Ginoo ang dagat, kinakabok sila. Katong ang daan, katong ang ito ng milagro, gibuak sa Ginoo sa ilahan. Katong tubig nga niagas, gikan sa bato, nga nakainom sila. Milagro, gapon to igsoon, gibuak sa Ginoo para sa ilahan. Pero sa dali nga part, sa diyak ni Magutong, nagreklamo na sa Ginoo, nawala ilang tawag na pagtuo, o na ang resulta sa ilang tawag nga unbelief. And then, tawag na judgment na Ginoo silang kinabuhi. Now, the character of this kind of sin is what? Unbelief. Next, tawag na defiance. Disposition, so resist nila ang tawag na Diyos. And the last, the contempt of Christ. The word contempt means the lack of respect or despise or pagtamay diya ng Christ. Remember, igsoon, there are lessons makuha diri the true character of sin. Diri makita igsoon ang kinaiya or character sa sala. Then number 2, the judgment of God on sin. Now, dili na igsoon, every sin na ali gitawag nga consequence. Dili ko mutuo makita prisuhan na ta maadto na taglangit unya ang panty na kamubuat og sala, palangit naman ka, luwas naman ka, saved naman ka, you're going to heaven. Then mabuhat ka og sala, okay na lang pag sa pastor kay luwas naman ko, magtanong mo lang. Remember igsoon, there is a consequence sa sala. Remember, part of that. Now, yung mga naitawag na judgment sa atong gisala. Now, Satan's blind with sin. Remember this, ang yawa, mauni ang nag-blind sa tao sa mga sala. Ato ang kaya Biblia, the book of Ephesians chapter 2 verse 1 down to verse 5. Chapter 2, Ephesians. Satan blinds, okay? Satan blinds with sin. Ang yawa igsoon nagapabuta o nag-blind sa atong mga sala. Chapter number Ephesians, chapter 2, verse 1 to 5. Basahan ko na para sa inyo nga, okay? Chapter 2, verse 1 down to verse 5. Ephesians, remember igsoon, na ay gitawag na judgment ang Ginoo sa sala. Verse number, ang yawa, okay, nag-blind sa tuwa, sa atong gitawag na mga chapter 2, verse 1. The Bible says, sa naawala sa mong Biblia, o gamo iyang gibuhi, kinsa kaniadto mga patay diha sa mga usaman, kalabasan, o mga sala. Verse number 2, the Bible says, tingnan nila, ini sa miagi nga panahon, kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinatuwi ini nga kalibutan, sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan, nga ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa sinupakon. Verse number 3, diha sa kangkinsa usab kita nga tanan nagabaton sa atong verse pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon, diha sa mga pangibog sa atong unod, o nagatuman sa tinguha sa unod, o sa unahuna, o sa kayayahan sa anak sa kapungot, bisan sama sa uban. Verse number 4, apan ang Dios, apan ang Dios, kinsa adunahan sa kaluoy, tungod sa iyang dakong gugma,
nga pinaagi niini siya na higugma kanato. Verse 5, bisan sa diha ka kita mga patay diha sa mga sala, nagbuhi kanato pagtingog uban ni Kristo tungod sa grasya kamo nangaluwas. Verse 5 igsoon, even when we were dead in sins. Amin na igsoon, Satan's wine with sin. Ang sala igsoon, iya din na sa atong gitawag na kaaway mo si Satan. Number 2, Satan poison with unbelief. A lot of people nagsoon, daghan kayo mga unbelief because of ginatry ni Satan na i-poison ang mga tao. They were trying to poison every person sa gitawag na unbelief. Another thing, that is the wages of sin. Now remember, the judgment of sin is what? Death. Ang tao igsoon, maabot ang panahon, tanan ka mga matay, wala yung mabili ng kalibutan ng igsoon. As I said, all of us, we're going to dawag na judgment, muna ang judgment kamatayon. The Bible says, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Remember, ang sala, adunay judgment, makit-agri ang karakter sa sala, ikaduwa, ang judgment sa sala. Kung imo tanaw igsoon, ang tao ang nangatay, nangamatay. Most people sa Israel igsoon katong matay, nangamatay sila. And then, not only igsoon, nakit-ato ang judgment sa sala, but naay gitawag nga remedy. O say, okay, naalagit-an nga remedy, o naay gitawag nga pamaagi ang Diyos. O kani igsoon nga remedy, paminaw, kani nga remedy igsoon, dili ni ma-provide sa tao. This kind of remedy cannot provide, or man could not provide it. Dili yun ni makaya igsoon nga ma-provide sa tao. Remember, ang sala, ang bayad sa imong sala, kamatayon. Kaya nung kinaaman tayo sala igsoon, the Bible says, because of sin, we are going to hell. Maglaw-law ka sa linaw ng kalayo, that is the real thing, masabtan mo igsoon sa Biblia. Mao ito na ang tao, kung imong istoryahon, kailangan kita kasiguro sa iyang kaluwasan, sa iyang kalat. Remember, even kung igsoon ng mga religious leaders, they don't know kung mamatay sila asla kadulong. Kaya mga pilosopo igsoon ng mga tao karon, nga kung ikaw claim ka nga ikaw saved na, kung ikaw na eternal life, ang itubag sa mga anong buhay paman ka. Kung luwas ka daw ka na sa langit karon. Gets mo na? A lot of people today, if you claim that you are saved, mayon sila ng kung luwas ka dapat ka sa langit, kaya luwas man kaya ka. Ngayon na ang mga kadre. Now remember, son, salvation, hindi mo maangkos ang buhay pa ka. Remember, kung ang tao mamatay na gani, wala na chance na mudawat kang Christ, oy. Then many people, ngayon na sila, mga ilang, mga itubag nila, Pastor, ngano na kasiguro man ka, na makanto kag langit, na buhay pa man ka. If you try to tell them about salvation, ngayon sila nga, ang Ginoo rin kabalo. Ako, kapalo dito Pastor, ang Ginoo ginasabi sa kung mamatay ko, aso ko padalo. But remember, the Bible says, tungod kay sad anta, mamatay ka. O tungod sa imong sala, di ta makasulod sa langit, but naay impyerno nga nagapaabot nimo. Kung maingon man ang tao igsoon nga ang Ginoo ray sayod, wala gyud natun-an kung unsay giingon sa Biblia. Nga ang tao adunay judgment. Tungod kay ang tao sad anta tungod sa atong ginahimo nga sala. Now, minaw, kani nga sala igsoon dili man ni sala ang binuhatan, but kinaiya ni siya. It is a nature sin. Nga imong nakuha gikan kay Adan ug kay Eva. Every person ingon sa Biblia igsoon nga tao gikan sa ginahan. The Bible says, kanang taigsoon sad anta. And only Jesus Christ na tao sa kalibutan nga wala gisala. Siya lang ang tao, mabugtong, yung pagkatao nga anak nga wala gisala. But aside of Jesus Christ, so ang tanang taigsoon, the Bible says sad anta. And in fact, the Bible says, so tungod sala na ay judgment, ang judgment sa man, kamatayon. That's why, ingon sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, kay ang bayad sala sa man, kamatayon. Pero not only that, ay sumpay na, but the gift of God is what? Eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. Now remember, Ikson, sa kanina tayo na itawag na remedy, na ipamaagi ang Diyos, nga ang tao mabuhi. Now, they were talking about sa own salvation, sa imong itawag na eternal life. Now remember, ang gibuhat ni Moses sa verse of serpent, kung kinsa ang tanaw ni Ikson, masave, baluwas, makaangko sa kinabuhi nga walay, katapusan. But remember, so katumatay is a picture out of Christ. Someday, si Christ, maulang yapo, pagkatukuron sa diya, and then any person na mulantaw siya, musalig siya, the Bible says, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. And then, mo nang kinabuhi. Now remember, next one, the remedy nga gihatag sa Ginoo is only ang Ginoo rin ginatahatag, dili ang tao. Now, the remedy man to not provide it, that salvation is of the Lord. Ang kaluwasan is gikan sa Diyos. Ano ang ng Biblia? Acts. Kamay lang niya.
Acts chapter 4, verse 12. Acts 4:12. Muli ang pagturunan ay tungod sa usa ka pamaagi or na-provide sa Ginoo nga salvation sa matag usa nato. Acts chapter 4, verse 12. Mark this verse of Bible igsoon. As I said kanina, you can find anything na makita sa Biblia and then try to be a blessing for that. Now, ako na verse number 4. The Bible says, ako basahan sa English, chapter 4, buhat, kapitulo 4, versikulo 12, the Bible says, neither is there any other, there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be what? Saved. Paminaw igsoon, walay laing gi-provide ang Ginoo nga makaluwas sa kundi si Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ. Amen? Dili ma-provide sa tao imong kaluwasan, pero ma-provide sa usaman sa atong Dios. The remedy igsoon, it is from the Lord. O dili gikan sa tao. Isa mga verse mga priyan, Philippians 2. Philippians, sibo gamay. Mas pa sa gamay, para di sa mga pag-init tayo. Okay, Philippians chapter 2, verse 9, and verse number 11. Down to verse 11. Chapter 2 in the book of Philippians, chapter 2, verse 9, down to verse number 11. Basahin ako igsoon, tanawa na sa mga mata. The Bible says, wherefore, God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Amen? Verse 10. That at that name of Jesus, every knee should bow. Yun niya, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Verse 11. And that every tongue should confess that Jesus is what? Christ is Lord. To the glory of God the Father. Like, so, remember this kind of past Bible, nga walay laing gatag nga pangalan ng Diyos, i-provide para maluwas sa igsoon, that is the Lord Jesus Christ, who can give us eternal life. That is the remedy igsoon. Number 4, looking as a type of faith. Now, dito sa mga Andre, ang gitawag nga faith, paglantaw sa katong gitawag nga brace and serpent. You turn your attention to it, you sight, rest on it, your expectation is from it, and last, you rely on it. And verse 5, number 5 points, na gitawag nga igsoon nga whosoever. The wideness of God's mercy. Whosoever. Yan ang ginoo sa kinsa. Ang sa kinsa katao na paakan, kumutan na ako diha, mabuhi. Naigsoon, naminaw, sa ato pong kaluwasan, for whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung kinsa ang mutuo, kinsa ang musalig kang Christ, kung kinsa ang mudawat, kung kinsa ang person ang luluwas, the Bible says, you have eternal life. And then, dito, no one is too bad. All are invited to this promise. No, wala katili ang Ginoo kung usa ka makasala, kung sa ba imo nagbuhat tubangan sa Dios. The Bible says, kailangan ta og salvation. And last, number 6, the double blessing of salvation. Kaligsoon, ang duble nga panalangin sa kaluwasan. Okay, ito ang Biblia, John chapter 3 verse 15. John 3:15, 14 and 15. Ito nga briyan. Muli ang iyang kapariyo nga verse gikan sa book of Numbers. Only picture out sa katong gibuhat ni Moses as a brace of serpent. And I believe that ang igsuon nga makitaan ang pamaagi sa Ginoo sa kaning type of blessing. The double blessing of salvation. Chapter 3, verse number 14 down to verse number 15. Anak ka sa amen? Okay, ato basahon sa baitanan. Chapter 3, verse 14 and 15. Ready, start, begin. And Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Verse 15. That whosoever believeth in Him should not perish but have. Now, exalt mo na sa Bible, verse 14 dia, and Moses lifted up the serpent in the wilderness. Asa makit ani? In the book of Numbers, chapter 21. Mo itong mga katawan sa Dios, gipaat og bitin, gisugo si Moses magtukod og bitin, and mo ito a picture of the Christ. In the Bible na, verse 14. Here's the Bible, verse 14, John 3:14, the Bible says, here's the Biblia, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So mo na igsoon sa diha gidraw yung picture out ni Moses, nagtukod siya og brace of serpent, and then nagtukod po sila igsoon si Christ, may tabo Sunday, na si Christ po pagkatukuron, magalansa sa cross, o mo na itabo sa iya, and verse 15, mauni ang dupling of blessing nga magit under igsoon. Number 1 nga blessing magit under igsoon, verse 15, the Bible says that whosoever, mark the word whosoever igsoon, walay pili gud. Kasi kinsa, I don't care kung unsa kanako imong nabuhat ka sana, but the Bible, whosoever believeth in Him
The first blessing should not what? Perish. Dili malaglag. Now, una nga panalangin igsoon kit ani mo diri. Ang unang panalangin kinsa ang musalig, kinsa mo lantaw, kinsa mo believe kang Christ, dili gayud mausa man malaglag. What is the word malaglag igsoon? Dili ka maadto sa impyerno. Blessing dili. Blessing kayo na eh. Karon gani o nga alas 10 pa sa buntag. Init agad kayo, lang na kayo mula yan. Lang kayo pa-aircon ba? Tungkol sa kainit. Now, if you try to understand what is hell igsoon, lake of fire. Butang nga ito, kaning dagat sa malapatan dito, atong ang dagat sa malapatan. Nagadilaog na kalayo. Isipon mo, unsa man nga klase ng kalayo pastor. You try to imagine the lava. Ang lava ba? Gikan sa vulkan. Di ba, ang vulkan, pag mabuto, asa magikan ang kalayo na silalong. So, ang vulkan nga mabuto, usap ko na sa pruweba nga tinuod ang impyerno. Muna, dili ka makaingon ba nga ang impyerno timo-timo at gihimo-himo lang nila, ilara lang gi-express nga kuan. No, kung igsoon ko wala impyerno, no kay kita nangahimo maayo. Kita nalikamot ba nga lagad sa Ginoo nga atong kauban ito. Puro mga makasala kayo, na wicked kayo, pero wala impyerno dai. Kung nga manigali ang kinabuhi din nga mga lagad sa Ginoo, kung hindi mo impyerno dai. So we thank the Lord that the Bible tells us na ay impyerno. O ang Bible ingon siya kung ikaw mosalig udawat ng Kristo, the Bible says dili na gyud ka malaglag. Remember that. The unang blessing yung makita ni sa kaning passage, the Bible says that there is dili na ka malaglag, should not perish. That is the thing, and masabta rin sa blessing na, hindi na ka malaglag, amen? You're going to heaven. So that's why ang Ginoo igsoon na promises siya kung kinsa man ay Kristo, na ay kinabuhing walay katapuhan. The second blessing is what? Na kay eternal life. Minaw. Eternal life, maangko ni mo ni santang buhit pa ka. I don't believe nga ang eternal life maangko ni mo ni sa diha kapatay na ka o ang Ginoo imuhatag sa imo dili. Samtang igsoon buhit pa ka, maka-decide pa ka, pwede ka makaangkong eternal life. Kaya naman, muna ingon sa Biblia, muna itudlo sa Biblia, for whosoever believeth in Him should not perish. The first blessing should not perish, and the next, yung dali, have everlasting life. No, igsoon, dira gipakita sa Ginoo ang iyang gugma, ang iyang express ato nga ang Ginoo gyud na gugma kanatong tanan. Remember igsoon, this is the one desire of God. Dili gusto ang Ginoo igsoon nga dunay kalag maadto sa impyerno. That is deal sa Ginoo. Mao ang plano sa Ginoo. God wants every person nga ang tanang tao maadto sa langit. Pero usay kung naingon ba? Basta kung mao man gusto sa Ginoo, ano pa man nga iya pamangyud, ngano pamangyud nga na may tao maadto sa impyerno, gusto mo kaniya. Pero ingon igsoon kaya gud kayo tan sa Ginoo nga tanan ta maadto langit. Kaya ra jud kayo. Pero kitagaan ka sa Ginoo pagpili. Ang imong choice igsuon, mo na mo live sa imong gitawag na eternity. Ang imong pagpili karon igsuon, mo na choice nimo nga ito makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Remember igsuon, wala ta na save because kay baptista. Wala na angkon ang eternal life tungod kay nagasimba ka ng simbahan. You will have eternal life kay ano man tungod kay nisalig ka kang Christ as your personal Savior. Amen? That's it. Wala lain. And then, kung igsuon, the double blessing, una, should not perish, dili ka malaglag, dili ka matug eterno. But number 2, naatay gitawag nga eternal life. Naatay gitawag nga eunice in Christ. Now, igsoon, there are 2 words na makiaan na igsoon. Na word nga grace diri, and also na gitawag nga mercy. Number 1, the word grace means getting what we don't deserve. Grasya ba? Nakuha, naangto na to, madili ta deserve. Mura ba, kung si Robert pa, na siya, gipaburan, dili ta ngayon pero gipaburan sa Ginoo ba? Getting what we don't deserve. And mercy is so not getting what we don't deserve. Ibig sabihin, ang mercy, gikaliwa ka sa Ginoo nga imong naangkon, di mata ngayon sa langit, pero tungod sa grace sa Ginoo, makaangkon ta og langit. And mercy, kailangan ta matug impierno, pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, di ta makaadto sa impierno. The next is so, the application of the story. Pahuman na ta. This is the application of the story ay so. People look to many different ways for deliverance from sin. Now, di gina igsoon matago karon ba? Sa karon nga panahon, a lot of people nagapangita sila og pamaagi nga sila matawag ani ma-deliver sila sa sala. But remember, una nilang ginarason igsoon, they try to some other way. Nagapangita nag pamaagi una good works.
A lot of people today, siguro kung naasa lang maayong buhat, or maayo ang ilang binuhatan, then, base maato sila og langit. Remember, dili ko against sa good works, dili ko against sa religion, dili ko against sa baptism. For those things is not part of salvation. Because salvation is only your faith on the Lord Jesus Christ. Salvation is through faith in Christ alone. Wala na addition. But remember, kung nakakay genuine nga faith, kung tinutuloy mo faith sa Ginoo, I believe na ay good works. Na ay pagsimba. Na ay ginawag na baptism. Pero dili to part sila sa salvation. Remember that. I'm telling you tonight. I pray. Ang kaluwasan ng igsoon, maangkon mo through faith in Christ. That is the thing yung masabi na nasa Bible. The Bible says in the book of Ephesians 2:8 and 9, muna yung angin sa Biblia, for by grace are you saved, what? Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Claro? Not of works, lest any man should what? Boast. For by grace are you saved through faith. Tungod sa grace ng Ginoo, kita nangaluwas, inaagi sa pagtuo. Remember of that. And then, yung pagtuig, so, bunga ang mayong mabuhat. Di ko matuo kung luwas po ka, kung naa na kay salvation, o niya, ang imong kinabay mo, hapon. Kaya ang Bible telling us, if you be in Christ, He is a new creature. Kung naa na kay Kristo na ay bagong minugna, o paminaw igsoon, mauni ang dili masabtan sa ubang na tao. Ikaw nga saved na, masabtan ni mo ni, kasadiya ka na saved ka, you have experienced na naagi mga changes sa iyong life. Pero maminaw ha, wala pa yun mo gipilit na mabago ka. Wala yun mo gipilit, layo kasi mo binuhatan before, sa iyong mga tinukuhan before. Wala ka gipilit, anak, pero maminaw, because the Holy Spirit at puyo sa iyong igsoon, maotoy nag-lead sa imo nga mo palayo ang mga butanga. Amen? Nga naman, imo man sa Ginoo, if you be in Christ, He is a new creature. All things are passed away, behold, all things are what? Become new. But many people, naasa rin mga ilang kanyang pamaagi ng deliverance, nga mag-abot their life through what? Good works. And then, the desire, but nagtutuwa sa igsoon, at the last, they think the only way is to simple. Mga kami igsoon, nagtuwag sila nga, ang pamaagi sa kaluwan sa iyo na ginakayo. Naakoy na meet na tao, and try to share sa iya about salvation ba. Kaya na tao, knowledgeable sa Bible, nasa sa Bible, di yun siya mo dawat nga ang kaluwasan ginis, sinaagin siya pagtuo. Yan yung kung kiinsis ba nga, di ginagawa pastor ba? Imposible, ano ka sa'yo, pastor, ang kaluwasan? Ako ba? Di ako pulong. Pulong din sa Ginoo. If God says, nga nga, kasimple ang kaluwasan, no, ang kaluwasan. But yan, atin lagi brad, kailangan ba kita magbuhat of maayo brad, mawag din ako nadakan, o mawag na ako kamatian. Ikaw sir, muna yung kamatian, o mahimo, basta ang Bible tells us, that salvation is a free gift. Regalo. And the good thing, imong masabtan karon mabuntag igsuon, ang kaluwasan, regalo lagi na. Kung makadawat ka regalo, good thing na, maayo na, amen? Ang regalo igsoon is gitawag nga walay bayad na siya, walay anything ibalik nimo sa Dios, ina nakasimple ang kaluwasan. It is a gift of God. Not of works is any man should boast. May nagsoon kanya tao ingon siya. Di ko matuwa na ko so. And until now wala pa do siya to. Siguro adto sila nga try explain ako to explain siya. Dili gid siya dili mo di ko wala ingana ka sayo. Like so paminaw, if you try kung imong i-try so ni work ang salvation, you are in the wrong. Nakakasarong kapatulutan. Kaya ang tao igsoon, duwa ka klase ang tao karon. Ang kaluwasan niya nabuhaton pa or ang kaluwasan na humana. Unsa ang kaluwasan na humana? Ang katugibuhat ni Christ sa cross sa Calvary. Remember of that. Christ was died, buried, and rose again for the third day for what? For our what? Salvation. Remember igsoon, salvation is a free gift. Salvation is what? Kaya gitawag na grasya gikan sa Dios. Ibig sabihin, it is the grace of God na kita igsoon masaved ka. Remember of the igsoon, a lot of people today, ginadibate, ginatry, gina-work out ang galing tawag na kaluwasan. And a lot of people, kitakot, ilatang ginasuriyahan, may tungkol, anong nasayog ta. But remember, igsoon, we try to understand that our authority in this church is Bible good. Kaya na yung mga church sa igsoon, wala katuog Biblia, pulo sa Ginoo. Most of them, gitagaan nilang value ang ilang religion more than the Bible. Nakoy na dunggan, nakoy na istorya, nakoy na balitaan. Nga karon mas
mas bilihon pa ang ilang religion more than sa Bible, kaya ang ilang religion sa unang natukod more than sa Bible. Ingon siya, ang Bible daw, late na na-compile. Mas nauna daw natukod ang ilang religion, magasuway, ang religion, ang naay kamatuoran, ang religion, o ang Bible. Muna, ingon sila, kaning mga sulpot, mahugyan lang nila to, sulpot. Okay, sulpot ko, at dante, sulpot ko padulong sa langit, amen? Dahil, ang sulpot ka padulong sa impyerno, eh. Balag sulpot sa padulong sa langit, ang sulpot, angit dito ba mo, nanindot, amen? Namin lang isuan. I'll give you some of truth na nasa Biblia. Kung sigurado, ano ko sa asa sa inyo kung sigurado kay so nga na kay salvation, wala gimali ana. With every, sa ako mga Bible study, ako na gina-remind sila. Ano ko sila, no, I know, na kay religion. Nabugoy religion. Kung mas giasa makamusimba o kung sa imong simbahan, panikamuti na lang naana sa imong gitawag na kaluwasan. Dili ta ka istoryahan metungod ani para mahimo kang baptist. You can continue your religion na save ka. Every Bible study ako nagpariman sa yes, lahi tag religion, but make sure luwas ka. Kung kasimba man kasi mo rin, okay, kasimba ka dito, but make sure luwas ka. Kaya sayang imong pagsimba kung dili ka luwas. Sayang imong panahon na gihatag sa Dios unya padulong na ka sa impyerno. Kaya sa kami mga baptist, mga kusog kaya maghukom. Wala pa talaga judge sigsuon. And in fact, walang takbo sila ginabuhat. Kung sa ginabuhat nila. Kung ang mga baptist naghuhukom dili igsoon because the Bible is a judge. Amen? We try to follow the Bible. Always remember, so para dili kita malayo sa Ginoo, dili kita malayo sa mga pagtulungan sa pulong sa Ginoo. Always remember, just read the Bible always. Anay ko sa inyo, ayaw lang pagtuon din sa simbahan lang. Kitagaan ta kang Bible, gusto na ko sa iyong panimalay, magtuon ka ang Biblia. Try to study the Bible, try to learn what the Bible says, try to express kung unsa ang mga pagtulungan ng iyong matunan dira sa Biblia. Nagsoon, bagong ganun sa ganina, the Bible says, dihala of people, different people nga naghahatag sila o pamaagi, nga ma-deliver sila sa ilang gitawag na sala. But remember, ang Ginoo nagwatch pamaagi, Jesus Christ died on the cross, He was buried, and rose again for the third day. Ay sa ganina, atong brazen serpent, mauto ang pamaagi sa Ginoo nga mga katawan sa Israel, mabuhi sila, di mamatay. Pero ang uban ay mga tao to, wala lang nagtanaw, di namamatay sila. Pero ang uban, nagtanaw sa atong time, and ang uban na mabuhi. Now remember, son, our faith is in the Lord Jesus Christ, and the Bible says you have eternal life. Dili ka malaglag, but naatay kinabuhi na walay katapusan. Now remember, son, tagabuntag, o sarili ako ang ipaabot sa mga mensahe, nga kanay mga angkon ng kaluwasan, it is eternal. Amen? Dili mawala ba? Kung luwas ka karong son, you are saved forever. Dili kita mawala. Kung nga may punto sa mga ginabuhi, nga nasalod ka kang Christ, idawat ka kang Christ, your personal Savior, mga turning points in mga life, and then naangkon mo ginabuhi, nga wala katapusan, na mark the 6 on, that is eternal. The Bible says, you have eternal life. Nagsoon, at today, ang ginabuhi sa mga katawan sa Israel, nga naay tawag na judgment sa ilang salang kabuhat, and nangamatay sila, and the next 6 on, wakit Andre, the character sa tawag na sala, and then, at today, ang judgment sa sala, and then the remedy, mailain si Christ, and then looking, kung tuo ka ng Christ, you have eternal life, and whosoever nga matanaw sa iya, mo dawat ka Kristo, dili malaglag, apan ang tunay kinabuhi nga walay katapusan. Nagsuod ka na buntag, maybe, kung kinakagasimba diri, maybe, nagaduha-duha ka sa mong kaluwasan, nagsuod this morning, hope, dili ka magduha-duha. Hope, ang kaluwasan nga imong nga angkon, magpabiling dito sa mga hutos angkon. Muna promise sa Ginoo eh. Dili ka malaglag, di na ka ma-interno ba't kay kinabuhi nga walay katapusan. Nagsuon, salvation is a free. Regalo lang na siya, na kailangan ni mo dawato sa mga gitawag na kinabuhi. That's why this morning, hope nakatuon sa pulong sa Ginoo nga every sin ay consequence na ay bayad sa atong gitawag na kinabuhi. Mag-ampo ta, every head bow, every eye closed. Let us pray for this morning. Father, very good once again. Thank you for your goodness, Lord. Salamat sa among pulong, among nasabtan, Lord. Lord, if anybody na naadri, wala pa na saved, ito magaluwas, Lord. Lord, I believe the salvation is very simple. Pero sometimes, God, tungod sa among kaaway, ginabutahan ni, ginapalisulisod ni Lord God, paano ma-save. But Lord, wala ginilaing tumong, kangabuntag, na masigurado na mong kaluwasan, Lord God. Kung naamay mga butang, Lord, kinakababa, we ask forgiveness, Lord God. Ikaw magauban sa among, tuguti ang imong gahom, ikaw magauban sa imong mga katawan today. Lord, salamat, na Biblia,
nga naghatag ka ng kalaugan sa among kinabuhi. Lord, salamat sa Bible na mong tunan ka ng igsuon nga buntag. Lord, I pray that you continue to bless our people. Help your people, Lord God, karong nga buntag. Wala kang mahimo, Lord, kung wala ka sa among kinabuhi. We love you in Christ's name. Pwede ko sa ulo, piyon sa mata igsuon.